Okay, I'm back. Hello, everyone. What is the most important thing you want to know in life? Diba? How to make your life have meaning, have purpose, be filled with joy, to get everything you desire. Yun eh. Palagay nyo, hindi gusto ni God makuha nyo lahat yun. All your desires sa Kanya galing. Except evil desires like, sana mamatay na tong kapatid ko. O sana mamatay na tong mga magulang ko. May ganyan dito sa Canada. Ininsured yung magulang niya. Pagkatapos pinatay niya. So, ano nangyari? Na-discover na siya ang pumatay. Kasi yung insurance dapat yon at least 2 years. Kaya dito, hindi ka makaka-claim hanggat hindi 2 years yung insurance, iimbestigahan ka. Anong kinalabasan? Nakulong siya for the rest of his life. Sa West Ban yan. Pinasok ng demonyo yung utak no? Masyadong gusto yung pera ng magulang niya. Uso kasi dito ang yung inheritance, yung bahay, mapupunta sa iyo. Ang bahay dito nasa 20 million, 40 million. Mga mura yun mga sa pesos. Pero kung sa dollars, merong siguro $800. Compute mo ng times 40. Million nga yun, di ba? So, nakakaawa yung mga taong sobrang ang pagmamahal sa sarili. Na wala na silang values at wala na silang maisip kundi benefits nila. Because of that, yung gano'n ng values, hindi sinasagot ng Diyos ang prayer noon. Kunyari, Lord, gusto ko makapasa sa exam ko. Parang walang naririnig ang Diyos kasi meron kang planong masasama eh. Diba? So, fear and disobedience blocks your prayer towards God for the fulfillment of your wishes. Dapat yung wish mo nag-i-inline sa wish ni God, sa will ni God, hindi wish. Kasi si God, walang wish eh. Lahat ng wish niya, will niya eh. Kasi perfect. Pagka winil niya, gusto kong may puno doon. Doon na yung puno. Basta winil niya. Tayo, pag sinabi natin, gusto ko yumaman ako, mag-aantay ka. Darating yung mga opportunities, sasagutin mo yung mga opportunities, kikilos ka ng konti, minsan hindi nga konti, talagang papakita mo yung determination mo, lalo na kung merong curse yung pamilya mo, kunyari yung pamilya mo nangaapi na mahihirap, yung ancestry mo, yung lolo ng lolo ng lolo mo, malupit sa mga katulong, mapupunta sa iyo yung sumpa nun. So, paano mo puputulin yun? Napakadali. All you need to do is just ask the Lord Jesus Christ, Lord, with your holy blood, cut this curse from me on my ancestry. Huwag mong hayaang tumuloy pati sa anak ko. Kasi lahat binayaran mo na, di ba? Ganun lang. Pagkatapos, obey His rules. Hindi naman yung may kabit ka, cheater ka, corrupt ka. Pagkatapos hihingi ka ng ganon, di nga pwede loko-lokohan sa Diyos eh. Nakakalangan in line. Kahit ikaw, gusto mo ba yung friend mo na humihingi ng pabor sa'yo pero pinagsasamantalahan yung kapatid mo? Mga ganon, di ba? Pag nahuli mo, ayaw mo na. Lumalayo ka na. Ganon din ang Diyos. Mas matindi nga ang Diyos kasi wisdom ang ginagamit nun. Siguro may tanong kayo. Ito mabigat itong tanong na to eh. Kung alam ng Diyos na tayo ay mapupunta sa hell, pipigilan niya ba yon? Sagot, gagawin ng Diyos lahat para hindi ka mapunta doon. Kaya ang daming pinapadala. Pati nga ito, tignan mo nga. Sipin mo, si Sister Joyce,
naka-video na. Ayoko nito eh. Kaso hinahabol niya kayo. Yung mga taga-Irish, yung mga Antiochers, mga friends ko na interesado sa akin na, anong buhay niya doon? Tingnan nga natin. Ay, hindi siya mukhang mayaman. Pero pwede na. 'Di ba? At least, yung Joyce na yan, di na yan nangungutang. Meron na yan pera. 'Di ba? Inaalam mo. Siyempre, natural natin yun eh. Parang gusto nating malaman, ano nangyari sa mga classmate ko? Sino ang mga good marriages? Sino ang nagkaanak at naging successful? Mga hindi mahalaga. Ang pinakamahalaga dyan, sino ang naging banal? Sino ang priority si God? Yan, dapat ang tanong mo. Ikaw ba yan? Diba? So yes, gagawin ng Diyos lahat para hindi ka mapunta doon. Pero pag pinilit mo at talagang ginawa mo ng decision mo nga eh. Doon ka mapupunta sadly. Kasi pagbibigyan ka niya, pag pinilit mo eh. Gusto ko ng buhay na na addict. At gusto ko pusher ako. At gusto ko mayaman ako. Wala akong pakialam. Kung masira ang mga pamilya ko, wala akong pakialam. Kung lumungkot sila, basta ako, kinakalam makuha ko, gusto ko. Ayan, impyerno. Diyan ka. Diba? Ay, nako. Sana may nakuha kayo dito. Kasi sa totoo lang, wala ako sa mood. Pero sabi ko nga kay Lord, para sa'yo gagawin ko. Yeah. Kasi hindi ka naman everyday in the mood, no? Pero mahal kayo ng Diyos. Kaya mahal ko kayo. Huwag niyong piliin sa baba. To go there, you have to choose it. Please don't.